Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Meron pa bang meron pa bang modern na pirates? Mga pirata? Hindi. Wala na nun. Ang pirata na ngayon is hindi makakadiskarte. Wala na. Wala na. Icon pala. Icon. Icon of the seas. Maliliit na lang kasi yung mga pirata ngayon, no? Kung hindi sila ubra sa... Hindi, at saka ang pinaka-pirata na ngayon is yung mga sa Somalia. Ang Somalia kasi, ano yun parang mga itim na tao yan. Oo. Kaya lang naman sila naging pirata. Di ba? Sa training natin din. Kaya lang naman naging silang pirata. Kasi, yung dagat nila, mahirap na bansa na nga sila. Yung dagat nila, ninanakawan pa. Ng mga... Parang revenge na nila yun. Oo. Ngayon, ang ginagawa nila, ninanakawan nyo kami. Ang gagawin namin ngayon, pipiratahin namin ngayon yan. Kami ang pinaka-pirate ngayon ng mga dagat. Supported yan sila ng ng Bansa nila. government. Kasi parang sila, mga Robin Hood yan sila. Kasi ang bansa nila, ang dagat nilang may isa sa pinakamagandang natural resources. Totoo yan. Mga isda, mga mayaman sila sa ganon. Nakawan sila. Ginagawa ng mga malalaking fishing boat. Kinukuha doon. Ngayon nawawala sila ng buhay. Dati silang mangingisda. Mangingisda talaga sila. Ngayon wala nang ang ginawa ng gobyerno. Sinuportahan sila ng mga equipment. Sige, kayo na lang, bahala na kayo, sunugin nyo, kunin nyo lahat para may pagkakitaan kayo. Kaya silang naging Tsaka kayo na rin yung magpatay sa property natin. Grabe yun. Ang daming sa Somalian Island, sa paligid niya, mga karagatan sa paligid niya, ang daming mga ibang variety ng mga isda, ng mga sea creature na wala sa ibang Caribbean, lugar. wala sa Pacific Ocean. Ninanakaw na instead na ibebenta nila, ninanakaw sa kanila. Ganun yung naging history nun. So, nag-decide sila na, sige, ito na lang. Yung Captain Phillips. Yun. Napanood niya. Mga Somalian. Ganun talaga literal yung mga itsura ng mga Somalian. Pero buti kahit nilakang kayo ng patis sa barko, hindi pa rin kayo nag-revenge sa Thailand. Wala kami pakalam sa patis doon. Sila lang nag-aaway doon I-shot mo. Patis, tag dito? Patis lang yung may pakialam. Indonesia at saka Thailand lang nag-aaway doon. Pag may lugaw lang, tsaka kami nagwawala sa patis. Kailangan natin ng patis pag may lugaw. Ginagawa ko niyan. Tinotropa ko yung may hawak ng susi ng cabinet ng mga condo. Oo. Kasi, secure mo na to. Ikakabina ko na yan. Lagi akong may dalang drops, mga 3. Lalagyan ko yan. Seasoning, kung ano-anong, bang meron. Ganun kami ba? Drop? Hindi. Hindi ako nagda-drops. Maluwag sa amin. Pwede kang Oo, maluwag ang pagkain sa amin. Magdala ka ng isang bote ng Walang problema. North. Oo. Tol. 2 bote nga dinadala ko. Hindi seasoning, nagdadala ako. Ang sa akin kasi, bago ako mag-duty, kakain muna ako. Ganun din ako. So, pagka yung ganun kalaki mabukol sa bulsa. Medyo fit ang So, ano yung kinakatakutan, number 1 na kinakatakutan niyo sa work? Yung pasahirong di nagbabayad. Ano nakakaramdam ng tao? Yung bang puta nakita mo na nakapila sa guest services, ipupulot yung gratuities, putang ina mo, nakakatakot kang ayos. Sana hindi ka mapunta sa akin. Kaya nakakatakutan ko, kasi alam mo bakit? Yan ang sahod namin Yan ang salary namin. Gratuities. Yan ang gratuities. Tutuusin naman, mababa ang namin ang basic namin. Diyan kami nabubuhay sa gratuities. Yan ang kinakatakutan ko, pasaherong di nagbabayad. Walang gratuity sa MSC. Sa kanila fix. Kaya mas mataas. Mas mataas ang basic pay namin kaysa sa amin. Pero lumalaki yung sahod nila, gawa ng gratuity. Ang sarap. Yung difference. Parang benta yung kanila Sa amin kasi, parang, kunwari, nag-cruise ka sa amin, makikita mo yung bill mo doon kasama ng gratuities. Depende na sa'yo kung tatanggalin mo hindi. Optional yun. Pero pwede nilang tanggalin. Pwede nilang tanggalin yun. Pag tinanggal mo yun, mas maganda, kung mabait kang pasahero, yung gratuities na tinanggal mo, isobre mo. Bigay mo sa amin. Mas okay sa akin yun. Pero kung yung hindi ka na nga nagbigay, kung papasok pa nila doon, kakat pa yung kumpanya? Kung? Kakat pa? Hindi na.
Sa graduates? Oo. Hindi, sa amin na yun. Yun na yung talagang CPG namin. Ay, yun na yung talagang sahod namin. Pero kung yung bang, hindi ka na nagbigay ng tip, hindi ka, tatanggal ka pa ng graduates, ba, hindi ka na namatay. Nakakatakot yun. Yun ang pinaka nakakatakot sa akin. Pagbabarko. May na-profile ka na takna dito. Bigay. Matik yun. Yung bang sa 7 days, 2 beses lang pumunta. Ay, ina ka, lumuwi ka na. Nagpakita ka pa eh. Tyler, kinakatakot sa work. Hindi ko mapigil yung sarili ko na Mapikon. hindi na mapikon. Ah. Kasi first contract ako. Nag-aim ako nung promotion nun. Natatakot ka sa sarili mo na lumakas yan. Oo, kasi nagawa ko first contract ako. May binato kong plato sa ulo. Brazilian. Plato ng dining, porcelain. Buti hindi ko pinauwi. Hindi, buti na lang, yung binato ko, nakainom. Ako normal. Siya na pauwi. Oo, siya na pauwi. Parehas kami binretalize eh. Parehas kami binretalize eh. Normal ako. Siya nakainom. Okay pala yung bata lang Okay, tol. Siguro di ba nakainom yung babatoyin mo eh. Hindi. Gago kasi siya. Alam mo kung anong ginawa niya. In the middle of midnight, so linisan yan. Linisan, preparation for breakfast. Ginawa niya, navigation kami. So, naandar ang barko. Medyo rough sea. So, gumagano yung barko. Binilak niya lahat ng drainage. So, lahat ng sebo from kitchen, lumabas dun sa nililinis namin. Eh, may mga part doon na may carpet. Yung carpet na basa. Eh, syempre, pagka nabasa yun, tapos may sebo, yung tuwa, ang hirap nun, isa-shampoo mo pa yun, idadry mo pa yun. Ilang oras na lang, na, 6 o'clock kasi ang open ng ano. So, meron na lang kaming natitirang 1 oras at kalahati. Hindi pa kami tapos maglinis. Eh, after namin maglinis, kami rin yung nagsaset-up. 4 lang kami. Ang laki ng barko. Sobrang inis. Pinasabi ko, sino gumawa nito? Sabi niya, ako. Bakit? Sabi niya, any problem? Kung tanong, sinabi niya sa akin, any problem? O may nahawakan ako. Binato ko talaga niya. Sabi niya, buti siya nakailag-ilag siya. Dito lang siya tinamaan eh. Pero tapos naman yung plato, okay lang ba? Kasi nag-aalala ako sa plato. Basag talaga. Oo, basag talaga. Inaano ko talaga. Ako naman. Buti hindi gumante. Gumante siya. Oo, gumante siya. Inano niya ako eh. Since nakainom siya, ginawa ko. Puta, pag sinunto ko sa mukha to, maano to? Ginawa ko, puro katawan. Puro katawan. Sabi ko, talo sa akin to. Gawa ng to eh. Tapos inaano niya, sabi niya, Brazil season kami na. Sa Brazil, may Brazil ba kayo? Wala. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Sa Brazil season, Hindi pa ako nakakatikim eh. pag yung barko mo nasa Brazil, 80% ng empleyado ng barko dapat Brazilian. Ganun ang nila, ganun ang rules nila. So ang dami yung mga kakampi, mga paisano, ilan lang kaming 20% mix sa nationalities. Ngayon, pinagsusumbong niya ako. Sabi ko gano'n, hindi mo kailangan magsumbong. Sabi ko na hindi mo ako magagalaw. Sabi ko gano'n, takot ka ako. Tapos pinatawag na kami medical center. Nung na yun. Sabi niya, huwag kang lalabas ng Brazil, ipapapatay kita. Sabi ko gano'n sa kanya. Lalo ko pa siyang tinitrigger na maasar sa akin. Kasi sabi ko, alam ko magkakatanggal mo to. Sabi ko gano'n sa kanya, bakit kailangan mo pa ako ipapatay? Hindi mo ba kaya? Sabi ko gano'n. Sabi, ba't kailangan mo magsumbong? Hindi mo kaya. Sabi, ginagano siya, hindi mo kaya. Yung inuulit-ulit ko sa kanya, iniinis ko siya kasi ikunin niya mga Brazilian. Yung nakatuwa na. Laglag siya ngayon. Eh ngayon, binretalize kami, normal ako, siya nakainom, di siya, Tanggal siya. bye-bye siya, kinabukasan, pack up luggage siya. Pero sa ibang company, pag dalawa kayong na-involve sa away, dalawa kayong uwi. Dalawa. Kahit na hindi ka nakakayo. Kahit nga yung umawat eh. Oo. Sa amin. Ganun sa amin. Kaya sa amin, pag may nag-away, Pabaya mo na. uy, ganun lang. Sigawan mo. Pero yung awatin mo sila, tapos nagpang-abot sila, sama ka. Oo? Ang hirap pala magpakabait pa, no? Pag ganun, witness ka lang. Hindi, sa amin, hindi. May mga Pabayaan mo na lang, no? Witness ka lang. Sige, away kayo, bahala ka sa buhay niyo. Uwi kayong dalawa. Pero pag successful nyo na-awat, halimbawa, dahil na-awat mo, sila natuloy yung gamit. Wala yun. Basta walang nagkakaanuhan, yung bang nagkakaabutan. Okay yun. Pero yung mag-aabutan na sila, tapos nandun ka pa, mawat ka pa, damay ka na. Okay din yung policy na yun, no? Okay sa amin yun. Kumbaga witness lang talaga. Tapos sa amin, kunwari ako, nagamon ako ng suntukan, sinuntok ko yun, tapos hindi pumalag sa akin, uwi rin yun. Oo, talaga?
Imbestiga yun. Tapos, sabihin ko, kaaway ko yun. Di ba higpit sa inyo, no? Mga ano sa amin, sa mga ganun. Kahit sa alak, zero tolerance kami dyan. Sa amin pagka kaya hindi ko rin, kaya tumagal din ako sa MSC, ang luwag kasi. Pero sa amin maluwag ang pagkain. Bawal magpasok sa inyo ng pagkain pwede ba? Yung mga galing ng take-out, no? Eh, kasi, Pwede, basta sealed. ganun. Sa amin hindi. Kasi sa mga princess, tsaka mga nakakasabay namin sa port sa Alaska, yung mga ano, inggit na inggit sa amin yung mga Norwegian at mga Royal. Kaya kami, puro take-out dala namin, no? Pwede rin. Take-out, pasok sa amin. Doon kami kakain sa sa barko. Sa kabina o sa Sa barko, sa crewmates, minsan sa kabina. Sa amin kasi, Sila bawal. bawal na bawal ang pagkain sa kabina. Kabina. Kami Kasi wala. accommodation policy. Oo.